Habang nagpapatuloy sa paglalakbay ang mga bida, nakakita si Misty ng isang guidebook. Biglang may lumitaw na isang Wobbuffet, kaya inakala ng mga bida na nasa paligid lang ang Team Rocket, pero lalo silang nalito ng marami pang Wobbuffet ang nagpakita. Sinundan nila ang mga ito at nakarating sa Wobbuffet Village. Ipinaliwanag ng isang lalaki na ang bawat isa sa nayon ay may alagang Wobbuffet at nakasuot ng damit na may disenyong Wobbuffet dahil araw ng Wobbuffet Festival ngayon. Ipinasyal niya sila sa loob ng nayon upang ipakita ang festival. Dumating ang Team Rocket sa nayon na pagod na pagod. Lumabas ang Wobbuffet ni Jessie at sinabihan niya ito na nakakaasar siya, pero kalaunan ay nakatagpo sila nina James at Meowth ng mas marami pa. Isang babae ang lumapit at humanga na mayroon ding Wobbuffet ang mga bisita, kaya dinala niya sila sa kanyang bahay. Nagtaka ang Team Rocket kung bakit may nagnanais ng Wobbuffet. Dumating ang babae at binigyan sila ng pagkain, kaya sinabi ng Team Rocket sa kanya na mahal nila ang Wobbuffet. Nagtanong si Jessie kung magkakaroon ng pagkain sa festival at kinumpirma ng babae na mas marami pang Wobbuffet doon. Nilagyan niya ng headband ang Wobbuffet ni Jessie na ikinatawa ng Team Rocket dahil sa itsura nito, bagaman hindi agad na insulto ang Wobbuffet. Ipinakita sa kanila ng babae ang isang estatwa ng Wobbuffet. Inisip ni Jessie na baliw ang mga taong ito, narinig ito ng babae, pero sinabi ni na James at Meowth sa babae na ang ibig niyang sabihin ay baliw sila sa pagmamahal sa Wobbuffet. Tatlong lalaki ang nakatingin sa bayan at inilabas sina Machoke, Hitmonlee, at Primeape habang nagpaplano. Habang naglalaro ang mga bida kasama ang mga Wobbuffet, may dumating na ulat tungkol sa isang Wobbuffet na inatake. Nabalitaan din nila na may 3 tao na nanakit sa Wobbuffet ni Annie at sa isa pang taga-nayon, kaya inakala ng mga bida na Team Rocket ang may gawa. Pumunta ang Team Rocket sa isang bodega at nakita ang mga pagkain, saka nagtago sa damuhan nang dumating ang kanilang mga kaaway. Natukoy sila ng mga bida at pinaratangan na nananakit ng mga Wobbuffet. Dumating ang babaeng nagpakain sa Team Rocket at sinabing mababait ang 3 ito dahil may sarili silang Wobbuffet at inalok pa silang tumuloy sa kanyang bahay. Nakatanggap muli ang mga bida ng ulat tungkol sa isa pang Wobbuffet na inatake. Napatunayan ng Team Rocket na hindi sila ang dapat sisihin, kaya humingi ng paumanhin ang mga bida at iniwan sila upang imbestigahan ang insidente. Sa tapat ng simbolo ng festival, isang Wobbuffet ang nakitang lumilipad at bumagsak sa lupa habang sinusubukan siyang tulungan ng kanyang trainer. Dumating ang mga bida at nakita ang 3 lalaki kasama sina Hitmonlee, Machoke, at Primeape na nananakit ng Wobbuffet at tinatawag silang mahinang nilalang. Naalala ng lalaki na ang 3 ito ay mga pasaway na nagsasanay ng fighting-type Pokemon. Ipinaliwanag niya na pumupunta sila rito para manggulo sa nayon bilang pagsasanay, pero noong nakaraang taon ay natalo sila ng gamitin ng Wobbuffet ni Lulu, ang Mirror Coat. Umalis ang lalaki para tawagin si Officer Jenny, habang inutusan naman ng mga bida ang mga pasaway na umalis na nais talunin ang lahat ng Wobbuffet sa nayon. Nakuha ng Team Rocket ang lahat ng pagkain, pero nakita nila si Officer Jenny at ang kanyang Wobbuffet na pupunta sa isang labanan. Nagboluntaryo si Ash na lumaban, bagaman nagulat ang mga lalaki sa kanyang hamon. Sumali rin sina Misty at Brock. Inilabas ni Ash si Chikorita, si Misty naman ay si Poliwhirl, at si Brock ay si Golbat. Gagamit sana ng rolling kick si Hitmonlee laban sa Vine Whip ni Chikorita, pero dumating si Jenny at pinatigil ang laban. Nagbabala siya na bawal ang lumaban habang may festival upang bigyang pugay ang katotohanang hindi unang umaatake ang mga Wobbuffet na ikinadismaya ng mga bida dahil kailangang pigilan ang mga masasamang lalaki. Nadismaya ang mga lalaki pero ang estatwa ng Wobbuffet ang ginawa nilang target ng atake. Sinira nina Hitmonlee, Machoke, at Primeape ang estatwa. Habang nanonood ang Team Rocket, naisip nina James at Meowth na malungkot ang Wobbuffet ni Jessie nang makitang nasira ang estatwa, kaya naniwala silang dapat itong lumaban. Noong una ay tumutol si Jessie, pero nagbago ang kanyang isip dahil binigyan naman sila ng pagkain ng mga taga-nayon. Susubukan sana ni Pikachu na pigilan ng mga lalaki gamit ang Thunderbolt, pero nakiusap si Lulu na huwag sirain ang diwa ng festival kahit pa nasira ang estatwa. Isang smoke bomb ang bumagsak at lumitaw ang Team Rocket. Sinabihan nila ang mga lalaki na umalis, pero tumanggi ang mga ito, kaya nagdeklara ang Team Rocket ng isang labanan. Nagbabala si Jenny na bawal ang laban pero sinabihan siyang may mga panuntunang sadyang dapat labagin. Inilabas ni Jessie si Arbok at si James naman ay si Victreebel nang inatngat si Meowth. Tumama ang rolling kick ni Hitmonlee kay Arbok, na gumanti naman ng tackle. Ginamit ni Machoke ang karate chop kay Victreebel, na gumanti naman ng Razor Leaf, pero sinuntok lang ni Primeape ang mga dahon. Naguluhan ang mga bida dahil maayos ang kinikilos ng Team Rocket. Susubukan sana ni Arbok na mag-wrap, pero tinamaan siya ng high jump kick ni Hitmonlee habang ang seismic toss ni Machoke ang tumalo kay Victreebel. Sinabi ng mga lalaki na natalo na nila ang mga Pokemon ng Team Rocket, pero pinili ni Jessie ang Wobbuffet para lumaban.
Pinagtawanan ng mga lalaki ang itsura nito, habang iniisip ni Jessie na mas mukhang nakakatakot ang Wobbuffet kung wala ang headband. Ginamit ni Hitmonlee ang jump kick pero naitulak siya palayo ng counter ng Wobbuffet. Ginamit ni Machoke ang Seismictos at Primeape ang Fury Swipes pero parehong bumalik ang atake dahil sa isa pang counter. Sabay-sabay na gumamit ng high jump kick si Hitmonlee, karate chop si Machoke, at Fury Swipes si Primeape pero dahil sa counter ng Wobbuffet ay sila ang tumalsik palayo. Natalo ang mga lalaki at mabilis na tumakas. Nagpasalamat ang mga taga-nayon, bagaman lumabag sa panuntunan ng Team Rocket. Inamin yun ng Team Rocket, pero nagpaalam na sila sa kanilang lobo at lumipad palayo. Nagulat ang mga bida na tumulong ang Team Rocket. Bigla nilang napansin na ninakaw pala ng Team Rocket ang mga pagkain sa festival, kaya hinabol nila ang mga ito kasama si Jenny. Inilabas ni Misty si Staryu, na gumamit ng tackle para butasin ang lobo, kaya bumagsak ito. Nadismaya ang mga bida dahil nagtiwala ang mga taga-nayon sa kanila. Inilabas ni Jessie si Arbok at si James si Weezing at sinabing hindi sila pwedeng labanan dahil sa panuntunan ng festival. Nagbabala si Jenny na mali sila dahil nasa labas na sila ng nayon at sa loob lang bawal ang labanan. Dahil doon, isang mabilis na Thunderbolt mula kay Pikachu ang nagpatalsik sa Team Rocket. Kalaunan, naayos ang estatwa at nakiusap si Lulu sa mga bida na manatili muna para sumayaw at magsaya. Pumayag ang mga bida at sa gabi ay nagkaroon ng mga paputok. Nakita ng Team Rocket na nawalan sila ng mga kaibigan, pagkain, at festival, pero sinabi ni Jessie na may isa pa silang natitira, si Wobbuffet. Dapat ay maghihintay ang mga bida para sa isang kaibigan sa Pokemon Center, ngunit wala silang nakitang tao. Dumating si Nurse Joy at ang kanyang Chansey, at sinabing ang isa pang Nurse Joy ay kasalukuyang nagsasagawa ng pagsusuri. Lumapit si Brock sa kanya at napagtanto na ang Nurse Joy na ito ay isang impostor. Nasaksihan ng mga bida na ang Chansey ay isa pa lang dito, habang ang Nurse Joy naman ay si Duplica. Ipinakita niya sa kanila ang isang poster ng Pokemon Acting Contest, kung saan nais niyang lumahok. Nanonood ang Team Rocket at ipinaalala ni Jessie kina James at Meowth na iyon ang trainer ng dito. Alam nila na matutuwa ang kanilang boss kung dadalhin nila ang dito sa kanya. Pumunta ang mga bida at si Duplica sa center at ang isa pa niyang dito, na may palayaw na mini-dit, ay natuwang makita siya pagkatapos ng pagsusuri. Nagtaka ang mga bida kung bakit kailangan itong suriin. Ipinakita ito sa kanila ni Duplica. Nag-transform si Mini-Dit bilang Pikachu, pagkatapos ay Togepi, nakamukhang kamukha ng mga tunay na Pikachu at Togepi. Humingi si Duplica ng isang malaking Pokemon at inilabas ni Brock si Onix. Nag-transform si Mini-Dit at laking gulat ng mga bida nang maging Onix ito, ngunit nanatili itong maliit. Nakita yun ng Team Rocket at nagplanong hulihin ang kakaibang Pokemon. Napansin ni Misty na nangongolekta si Duplica ng mga pinakakakaiba at hindi normal na Pokemon. Nasaktan si Duplica sa mga salitang iyon, kaya itinaman ni Misty ang sarili at sinabing maganda ang ibig niyang sabihin. Pinalakas ni Ash ang loob niya, dahil ang pagkakaroon ng dito ay parang pagkakaroon na rin ng lahat ng Pokemon na alam ang lahat ng moves. Hinamon niya si Duplica sa isang labanan at inilabas si Totodile para harapin si Mini-Dit. Nag-transform si Mini-Dit at gumamit ng scary face para takutin si Totodile, pero tumawa lang ito. Gumamit si Totodile ng water gun at tinamaan si Mini-Dit na sinubukang gumamit ng hydro pump. Nabigo ito at dahil dito ay nalaman ni Duplica na hindi pa pala alam ng Totodile ni Ash ang move na iyon. Gayunpaman, sinunggaban nito si Totodile na nasaktan sa atake. Sinabi ni Duplica kay Ash na dapat ay marami pang alam na atake si Totodile, kaya inutusan ni Ash si Totodile na gamitin ang bite. Biglang lumitaw sina Jessie at James sa bubong na nakadamit bilang sina Ash at Duplica. Habang nililito nila ang mga bida, palihim na kinuha ni Meowth si Mini-Dit. Nag-anunsyo ang Team Rocket na kukunin nila ang lahat ng Pokemon ng mga bida at tumakas. Akmang susunod na sina Ash at Duplica, ngunit napansin nilang nawawala na si Mini-Dit. Pumunta ang mga bida sa center at nakita si Nurse Joy na nag-ulat lang tungkol sa nasirang bubong. Sinabi niya na walang Pokemon na nanakaw, ngunit nakita ni Duplica na wala na ang kanyang Mini-Dit. Nakita ni Brock na kinuha ng Team Rocket si Mini-Dit habang ginagawa nila ang panlilinlang. Tuwang-tuwa ang Team Rocket, ngunit nagtaka si James kung bakit hindi pa nila ninakaw ang ibang mga Pokemon. Ipinaalala sa kanya ni Jessie na tuwing nagiging sikim sila ay pinapatalsik sila ni Pikachu at dahil doon wala silang nakukuha kahit isa. Nagtaka si James kung ano ang gagawin nila sa malambot na Pokemon na ito. Sinabi ni Meowth ang kanyang plano kapag ipinakita nila ang Mini-Dit na nakatransform bilang maliit na Arbok, may lalapit na kolektor at ipagpapalit ang kanyang Dragonite para sa dito. Nagustuhan ni na Jessie at James ang planong iyon. Sinabi ni Meowth na maaari nilang nakawin muli ang dito at ulit-ulitin ang proseso. Sinabihan ni Meowth ang dito na sumunod sa mga panuntunan at makakabalik din ito sa kanyang tahanan.
Hinalughog ng mga bida ang paligid, ngunit maging si Noctowl o ang dito ni Duplica, na nakatransform bilang Noctowl, ay hindi sila nahanap. Dumating si Joy at nagulat na may mga tao sa kalapit na nayo na sinusubukang magbenta ng isang maliit na arbok. Marami ang naging interesado, ngunit nagsimulang magduda sina Jessie at James kung gagana ba ang plano ni Meowth. Sinabihan sila ni Meowth na bumalik sa trabaho. Biglang dumating ang mga bida at nagduda sa maliit na arbok na ito, saka tinanong kung saan nila ito nakuha. Nag-imbento sina Jessie at James ng kwento na masyado raw matindi para ikwento. Napansin ni Ash na parang pamilyar ang dalawang ito na nag-alok na ipagpalit si Pikachu para sa arbok. Tumanggi si Ash habang patuloy na nanggugulo sina Jessie at James, kaya pinalo sila ni Meowth. Nakita ng mga bida na Team Rocket pala sila na tinangkang kunin si Pikachu. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt at ipinatama sila sa isang puno, kaya nakawala si Minidit. Inilabas ni Jessie si Arbok at lumabas din si Wobbuffet. Akmang ibabalik siya ni Jessie, pero ipinaalala ni Meowth na pwede itong gumamit ng counter. Pinag-transform ni Duplica ang kanyang dito bilang Arbok at si Minidit naman bilang Wobbuffet. Dahil sa liit ni Minidit, namangha ang mga tao sa kanya. Gumamit ang dito ng tackle, ngunit tinamaan ito ng counter ni Wobbuffet. Gumamit si Arbok ng Poison Sting na ibinalik ni Minidit gamit ang counter habang nakaiwas si Arbok, muntik nang matamaan si James. Pinayuhan ni Meowth si James na kunin si Pikachu habang nalilito sila, kaya inilabas ni James si Weezing laban kay Pikachu. Gumamit ang dito ng rap at pinigilan si Weezing. Sumali si Ash sa isang 3-on-3 na labanan, kaya gumamit si Pikachu ng Thunderbolt. Ibinabalik ni Wobbuffet ang atake at may naisip na ideya si Duplica. Tinukso niya si Jessie na mas magaling ang kanyang Minidit kaysa sa Wobbuffet nito at sinabing takot itong lumaban. Gumamit si Arbok ng tackle na naitulak palayo ng counter. Gumamit si Weezing ng sludge, kaya gumamit si Minidit ng mirror coat para ibalik ito. Ipinaliwanag ni Duplica na ang counter ay para sa physical attacks, habang ang mirror coat naman ay para sa special attacks. Nakita ni James na sinusubukan lang ni Minidit na protektahan ang sarili dahil alam ni Duplica na naramdaman ni Minidit na mahahanap niya ito kaya nakiisa ito sa laro. Hindi na ito matanggap ni Jessie at sinubukang talunin si Duplica, kaya inutusan niya si Meowth na umatake gamit ang Fury Swipes. Ngunit gumamit si Minidit ng counter para ibalik ang pinsala kay Meowth, kaya ito nawala ng malay. Pinayuhan ni James si Jessie na dapat ay ibalik niya ang mga atake gamit ang kanyang Wobbuffet. Nag-transform ang Ditto at Minidit bilang Pikachu at gumamit ng Thunder kasama ang tunay na Pikachu. Hindi matandaan ni Jessie kung anong atak ang dapat gamitin para maibalik ang atake, kaya nakiusap siya kay Wobbuffet na ito na ang mag-isip at gamitin ang sariling diskarte. Tumama ang Thunder at tumalsik ang Team Rocket dahil nahuli sa paggamit ng move si Wobbuffet. Sa center, ipinakita ni Duplica ang kanyang dito. Pumili siya ng isang Ursaring at nag-transform si Minidit dito, kaya nagkomento si Misty na mukha itong maliit na teddy bear. Nilinaw ni Ash at Brock kay Duplica na espesyal si Minidit dahil sa katangiang iyon. Naisip ni Duplica na gumawa ng isang Ditto team na may kanya-kanyang paraan ng pag-transform. Naisip ni Ash na pwede siyang maging isang Ditto Master, pero ipinaalala ni Duplica na may laban pa silang dapat tapusin. Nagbabala si Misty kay Ash na kailangan na nilang umalis, pero sinabi ni Ash na kailangan nilang tapusin ang laban, kaya lumabas sila. Samantala, may natuklasang katotohanan si James tungkol kay Wobbuffet. Hindi naniwala si Jessie rito dahil ang Minidit ay kalahati lang ng laki ni Wobbuffet at kalahati lang ang utak, kaya nagtaka siya kung paanong mas matalino pa ito kaysa sa sarili niyang Pokémon.